Okay, update tayo sa ating pinapagawa. Ayan, no? Napalitan na ang design ng bubong namin. Ito kasi lalagyan ng pader dito eh. Ayan. Ayan. Malaking bodega ito. Gagawin nating bodega. Marami kasi tayong mga stocks dito, oh. Madadagdagan pa. Oh, ayan mga kalakay, tuloy natin yung ating pagbablog. Ang ating topic ay tungkol pa rin sa ating fried chicken. Bakit maraming nalulugi na mga nagninegosyo ng fried chicken, mga kalakay. Ay, sandali lang. Nagluluto pala tayo mga kalakay. Nagluluto tayo ng ulam. Ito yung ulam natin ngayon. Yan, nilagang beans. Kardis sa Ilocano. Ang Tagalog nito ay kadyos yata. Ayan. Nilagang kardis. Yan yung pansahog natin, oh. Karni ng baboy. Ang ricado, bawang, tsaka lasuna. Yan. Yan yung gulay niya. Okay. Yan, so ituloy natin mga kalakay. Ayan, bakit nga ba maraming tumitigil sa mga ninegosyo, mga kalakay? Kasi mga kasama natin na nagnegosyo kasi marami sa kanila na lang, hindi naman talaga desidido. Kumbaga parang nainggit lang. Mayroong ganon mga kalakay. Kaya pagdating nung pagsubok, kasi sa negosyo kasi susubukin ka pagdating ng pagsubok, bigla na lang bibitaw yan, bibitaw. Ayoko na, titigil na ako. Mahirap palang magnegosyo ng kanto fried chicken. So ganon, maraming na tumitigil na ganon, nawawalan ng pag-asa dahil siguro ay hindi masyadong mabenta yung kanilang fried chicken, mga kalakay. Yan. Yung iba naman, tumitigil sila dahil sa siyempre maraming kalaban. Parang kung nakikita nila na maraming kalaban at sila ay baguhan lang, mamaya parang sinusubukan lang nila na magnegosyo ng fried chicken, baka sakali. Pero unang buwan, 2 buwan, 3 buwan, parang hindi sila makabenta ng marami. Yun na. Hanggang hanggang 1,000 lang ang benta nila, ganon, hanggang 2,000 lang. Ayun, sumusuko na sila. Pero alam nyo ba, depende yan kung gaano kasi kalaki ang ipinundar nating klase ng negosyo. Pag ang benta mo nakakabenta ka ng 2,000, pero ang negosyo mo yung kanto fried chicken lang, hindi gaanong malaki ang puhunan dyan. Pag nakakabenta ka na ng mga 2,000, ayos na yan. Nasa kalagitnaan na yan ng magandang pagsisimula ng fried chicken. Kumbaga nakaabot ka na dun sa break even. Yung kumbaga punta ka na dun sa benta na hindi ka lugi at wala ka namang kita.
Pero kung ang itinayo mong negosyo ay yung mas malaki, fried chicken pero mas malaki, halimbawa yung stall mo ay nagkakahalaga ng 15,000 rent monthly, 15,000, 20,000, ay kapag ang benta mo ay 2,000 ay wala na, luging-lugi ka na, mga kalakay. Kailangan kasi pagka ang renta mo 15,000 to 20,000, kailangan makabenta ka dyan ng at least 10,000 pataas para break even. Kasi biro mo pag 15,000 ang renta mo, so sa araw-araw mo na bayad mo sa upa, magkano na? Kailangan makabenta ka ng kailangan makapagtabi ka ng pangrenta na magkano, 1,000 pesos siguro, 500 pesos pala, 500. Kung 30,000 kasi ang renta mo sa isang buwan, so 1,000 pesos ang itabi mo para sa renta. So mahirap pagka ganon, pagka malaki ang pinatayo mong negosyo tapos magkakabinta ka lang ng 2,000 to 5,000, wala na, lugi ka. So at least kung itinayo mong negosyo ay yung maliit lang, ayan ang Kanto Fried Chicken, ang binibili mong mga gamit lang is tent or payong, yung cart, mga gamit sa panluto, at yung mga gamit sa service mo sa negosyo, konti lang. So halimbawa ang rent mo ay 1,500 or to 3,000, sabihin mo lang 3,000 o 100 pesos per day ang kailangang maitabi mo pang renta. Yan. Kasi pag malaki ang pinatayo mong negosyo, may kuryente pa yan, kailangan kang magkuryente. At siyempre pag malaki ang negosyong tinayo mo, mag-BBIR ka. Unlike pag maliit, pagkakanto-kanto ay pwedeng lampasan yan ng BIR. Kasi maliit lang kung titignan. Maliit kasi ang puhunan eh. Ang sabihin mong puhunan yan is, sa akin nga ang sinasabi kong puhunan ko dyan is 3,000 yung pagka nagpapagawa ko ng gumagawa ko ng permit, naglalakad ako ng permit, mga 3,000 lang sinasabi kong puhunan ko dyan eh. Kasi yung gamit mo sa panluto, yung mga ingredients mo, so aabutin halos lahat ng 3,000, mga ganon. Pero pagka kasali na yung mga assets, yung mga cart, mga tent natin, halos abutin din ng mahigit na 15 to 20,000 ganon, mga kalakay. Kaya maraming humihinto dahil nga dyan sa malaki ang puhunan at maliit din ang kanilang benta. Kaya kapag araw-araw na lugi, kung ilang buwan na siyang lugi, hindi makaabot sa break-even point, yun na, nawawala na siya ng kapital, lalo na kung walang backup, ay siyempre malulubog ka sa utang. Kaya ayun, umihinto na lang. O ganun yung mga karaniwan, yung iba naman pagka nagnegosyo ng fried chicken, yung nga ginagaya tayo eh.
konti lang ang kapital nga, kaya lang biglang magpapagawa yan ng 5 cart, 6 na cart, samantalang nagsisimula pa lang. Yun ang kamalian kasi hindi pa masyadong bihasa dun sa pamamalakad sa negosyong yan. Maaring magkamali siya, magkamali ka. Ayan, kasi ang negosyong ito, kaya magsimula ka talaga sa maliit, para habang maliit pa, pinag-aaralan mo na lahat ang paraan, yung mga pasikot-sikot sa negosyong ito. Ayan mga kalakay, kaya yung iba nagpatayo kagad ng 5 cart, 6 na cart, hindi niya gaanong kabisado yung pamamalakad. Ayan, nagkakaproblema siya sa mga empleyado. Merong pumapasok na empleyado, merong hindi. Tapos makatsyempo ka pa ng mga magaling mangupit na empleyado, di wala na. Nagugulo yung sistema ng negosyo pagka hindi mo kabisado yung paikot-ikot. So doon nagkakaproblema, doon nalulugi mga kalakay. Yung iba nga kahit malaki yung kanilang benta, pero bakit sa gabi pagka nagkukwenta sila ng mga benta nila, halos pambayad lang ng mga ingredients, manok, mantika, harina, walang natitira. So bakit kaya nagkakaganon? So ang problema doon ay nandun sa pag-chop. Nagsisimula kasi sa pag-chop ang magandang sistema ng negosyo. Maaring mali yung pag-chop, mali yung pagbibigay natin ng presyo. Kaya kahit mabenta yung produkto mo, pero wala ka naman palang kinikita kasi malaki masyado yung cut mo sa presyo na binigay mo. Yun problema. Ganon yung iba. Kaya okay naman yung sales nila. Bakit habang tumatagal, imbis na nakakaipon ka is utang ang iniipon mo. So doon nakakaproblema mga kalakay. Yan. So sa susunod, magbibigay pa tayo ng mga halimbawa kung bakit maraming nalulugi sa negosyo mga kalakay, at magbibigay din tayo ng mga tips para maiwasan ang pagkalugi at paghinto ng negosyo. Yan mga kalakay, salamat sa inyong panonood.